Kinabukasan, maagang bumangon si Danica kahit madaling araw na siyang nakatulog. Hindi na magiging pangkaraniwan lang ang mga susunod na araw. Every day would be special dahil sa presensya ni Anthony. Paglabas niya ng terrace ay tumambad sa kanya ang binata. Nakaputing sando ito at itim na jogging pants. Mataas ito at very muscular. Napalingon ito sa kinaroroonan niya nang maramdaman marahil ang presensya niya. Good morning! Nakangiting bati niya. Pinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para mabago ang malamig nitong pakikitungo sa kanya. Did you sleep well? Hindi ka ba nanibago sa weather? Para din akong nasa LA dahil malamig dito sa villa. I really like the place. Casual na sagot nito. Napangiti uli siya. Mabuti naman at nagustuhan nito ang ambience sa villa. Iyahanda ko na ang breakfast. Hindi ka nakakain kagabi eh. No, I had a cup of coffee. I'll go to the beach. Gusto mong samahan kita? Samahan? Natawa ito. Ano ako, bata na kailangan ng yaya? Nawala ang ngiti ni Danica sa narinig. Baka lang kako, gusto mo ang company ko. Ipapasyal kita rito sa buong isla. I don't think I need a tourist guide. I can manage. Isinampay na nito sa balikat ang Hawaiian polo shirt na brown at yellow ang prints at tumalikod. Sungit. Sa loob-loob niya habang sinusundan nito ng tingin. Baka naman may monthly period. Natawa siya. At least, nakukuha na lamang niyang tawanan ang mga pag-i-ignore nito sa kanya. Nasaksihan ni Danica ang mga galaw ni Anthony. Ginugol nito ang mga sumunod na araw sa pamamasyal sa buong isla. Madalas ito sa beach dahil mahilig ito sa swimming. Isa lamang iyon sa alam niyang sports na nag-excel ito. He had expertise on everything. Nalaman niyang teenager pa lamang ito ay champion na ito sa taekwondo. Champion swimmer din ito sa San Beda at star player sa varsity team. Kung hindi ito nagtungo sa States, malamang na naging professional basketball player ito dahil may mga kumpanya nang nag-alok dito. Siguro, ilan lamang iyon sa mga dahilan kung bakit sa murang puso niya ay inidulo na niya ito, pinangarap at minahal. Pagsapit ng gabi ay nasa hotel naman ito para magkasino at magpunta sa cocktail resto bar. At lihim niyang ikinalulungkot na masyado itong abala sa paglilibot, kaya lalo siya nitong hindi napapansin. Pero, basta na lamang ba siyang susuko? Isang hapon, nalaman niyang nasa beach si Anthony, kaya naghanda siya ng snack para dalhin doon. Oh, saan ang lakad? Pabirong tanong sa kanya ni Levi. Nang makitang inaayos niya sa picnic basket ang ginawa niyang chicken sandwich, kasama ng canned tomato juice, na napansin niyang madalas iniinom ni Anthony. Sinamahan din niya ang mga iyon ng salad. Sa beach, nandoon nga ang binata, baka sakaling mapansin ako. Mapapansin ka nun kung magsaswimming ka ng nakatupis. Kapag hindi ka pa rin napansin, magpunta ka sa malalim, kunwari para sagipin ka niya. Natatawa na saad ni Levi. Pasaway ka talaga? Natawa ring sabi niya. Hindi ko naman siguro kailangan gawin yun para lang mapansin niya. Ipapakita ko sa kanyang gusto ko lang maging friends kami. Friends? Nakataas ang isang kilay na reaksyon nito na halatang hindi naniniwala sa sinabi niya. Friends? Tama na muna siguro yun dahil alam ko namang malayong ma-inlove sa akin ang supladong yun. O sige, lumakad ka na. Baka maunahan ka pa ng ibang tisay na turista dito sa villa. Good luck na lang. Natatawang iniwan na niya ito. Marami ng tao pagdating niya sa beach. Summer kasi ngayon kaya maraming villa owners ang naroroon. Ang isang bahagi ng beach ay ginawang resort na bukas para sa mga turista. Hinanap kaagad ng mga mata niya si Anthony. Natanaw niya ito sa mababaw na bahagi ng tubig. Paahon na ito. Ngunit saglit na tumigil ang paghinga niya nang makitang may kasama itong babae at masaya nitong kausap. Nalaglag ang mga balikat niya sa nakita pero hindi siya nagtataka. Alam naman niyang sa lakas ng appeal ni Anthony para itong matamis na pagkain na agad na palilibutan ng mga langgam. A striking male species na walang babae na may normal na pag-iisip at paningin ang hindi maa-attract. Nakasimangot na naupo siya sa isang nipasyad habang inaalis ang tingin kay Anthony at sa kasama nitong babae. Maganda ang kasama niya. Very seductive ang suot nito. Mestisahin, chestnut brown ang buhok na kulot ang bandang laylayan. Bigla siyang nakadama ng insecurity. Modesty aside, maganda naman siya. Campus queen yata siya, no?
Pero hindi niya maiwasang may insecure ng mga sandaling iyon dahil wala siyang guts na magsuot ng ganoon ka-revealing na swimsuit. Lutang na lutang ang kagandahan ng babaeng kasama ni Anthony. Ano ang sinabi ng hinaharap ni Joyce Jimenez sa nagmamalaking harap nito? Wala siya noon, bagamat proportion naman ang kanyang harap sa kanyang waist at hips. At masasabi niyang mas maganda naman ang legs niya kumpara dito. Malalaki ang thighs nito, samantalang perfectly shaped ang kanya. Lalo akong hindi mapapansin ni Anthony ngayon. Mabigat sa puso niyang makitang may ibang babaeng nakadikit sa binata. Inilapag niya ang hawak na basket habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa binata at sa kasama nito. Nasayang na naman ang effort ko sa loob-loob niya. Aaminin niya, kahit alam niyang wala siyang karapatan ay hindi niya mapigil ang makadama ng panibugho. Para siyang hibang na naghihintay sa wala habang nakikita niyang magkasama si Anthony at ang babae sa isang beach chair. Bago pa siya mainip, naisip niyang mag-swimming na lang. Inalis niya ang nakapatong na polong puti sa suot niyang two-piece swimsuit. Bagong bili iyon. Sinadya niyang bumili ng isang swimsuit na bukod sa matingkadang kulay ay high-cut ang style. Nylon string lamang ang pinakatali niyon sa likod. First time niyang magsuot ng ganon. Gagawin niya iyon para lamang mapansin ni Anthony. Sinadya niyang dumaan sa harap mismo ng mga ito. Bulag na lang siya kapag hindi niya ako napansin. Nakipaglaro siya sa maliit na alon sa mababaw na bahagi ng dagat. Hindi siya lumayo dahil gusto niyang mapansin ni Anthony. Ang totoo, malapit siya sa mga kinaroroonan nito. Sa loob ng ilang minuto ay lumangoy siya ng lumangoy. Pag-ahon niya ay nagulat pa siya nang mapansing wala na si Anthony at ang kasama nitong babae sa kinauupuan. Ngunit napangiti siya nang makita itong nag-iisa sa isang nipa shed. Nakasilip siya ng pagkakataon. Umahon siya upang lumapit dito. Habang palapit siya rito, ay tumawag sa kanyang pansin ng dalawang teenagers na nasa isang shed na nadaanan niya. Ang isa sa mga iyon ay hinagod siya ng tingin tila may gustong gawin. Inismira niya ang mga iyon saka siya nagtuloy-tuloy sa paglalakad. May dala kong snacks, Anthony. Sabi niya nang makalapit siya sa nipa shed na kinaroroonan nito. She sighed nang mapadako sa tingin niya ang abs nito. Perfect abs. Gusto niyang kiligin sa nakitang magandang fisik ng lalaking matagal na niyang niyayakap sa panaginip. Halatang alagang-alaga nito ang katawan. I thought para sa iyo ang dala mong pagkain. Sabi nito habang ibinabalik ang towel sa knapsack na dala nito. Saglit lang siyang tiningnan nito. Sa villa na lang ako kakain. Actually, I brought it for you. Makahulugang tumingin ito sa kanya. His eyes smiling mockingly. Ah, iya? Sabi nito. I don't remember saying na dalhan mo ako ng pagkain dito. Nagsulubong ang mga kilay niya. Saka siya napaismid habang nakatingin sa malayo. Tingnan mo nga naman ang kaantipatikuhan ng lalaking to. Inis na naisip niya. Siya na nga itong dinalhan ko ng pagkain, mayabang pa. Mukhang naasar ka kanina doon sa mga binatilyong halos lumuwa ang mga mata sa pagtitig sa'yo. Komento nito. Mga presko parang may mga gagawin na hindi maganda. Kasalanan mo, nagsuot ka ng ganyan ka-provocative. Naggalawan ang mga panga niya sa sinabi nito. Sa halip na ipagtanggol siya nito, ay parang siya pa ang sinisinito kung nabastos man siya. Tung lalaking to, kaya lang naman ako nagsuot ng ganito ay para mapansin mo. Tapos ganito pa ang sasabihin mo sa akin? Buti pang hindi na lang kita pinuntahan dito. Naisa na niyang sabihin sa binata. Mukhang kararating mo lang. Ako, kanina pa ako rito. I'll go ahead. Pagdakay sabi nito. Yun lang at isinukbit na nito sa likod ng knapsack at umalis na. Naiwan siyang nagpupuyos ang loob sa magkahalong inis at pagkadismaya. Isang araw, papansinin mo rin ako, Anthony. Dahil sa inis niya ay naisipan niyang magligpit na rin. Pabalik na sana siya sa villa ng mga De Vera nang makasalubong niya si Carlos. I've been trying to call you this past 2 days. Laging naka-off yata yung cellphone mo. Ayokong isiping iniiwasan mo ko dahil wala namang rason. Akala ko ba sasama ka sa pag-scuba diving ko? I've been quite busy this past few days. At mukhang hindi na ngayon dahil nandito ka na. But why swim alone? Actually, may kasama dapat ako pero iniwan ako. Iniwan ka? Maang natanong nito. Let's not talk about him. Naiinis lang ako. Biglang nagbago ang isip niya. Bakit nga ba siya magmumukmok samantalang pwede naman siyang mag-enjoy sa company ni Carlos?
Sumama na siya sa binata sa pagsiswimming. Bakit ba niya ipagsisiksikan ang sarili kay Anthony kung may Carlos naman na nagbibigay ng importansya sa kanya? Tahimik na nakikinig lang si Danica sa pag-uusap ng mag-amang Edwin at Anthony habang nag-aalmusal sila. Pag-aralan mo na ang pagpapatakbo sa negosyo, Anthony, sabi ni Edwin sa anak. Mag-iisang linggo na si Anthony sa villa. It's about time you take over. Ang sugar plantation ang nag-aakyat ng malaking pera sa atin. Gusto kong doon ka mag-concentrate. Napapabayaan ko na kasi ang mga kumpanya ko sa Maynila. Gusto ko ring mag-concentrate sa construct and sell business namin ni kumpadreng Ismael. Bakit hindi mo na lang ako ilagay sa construct and sell business mo, Papa? Suhestyon nito matapos humigop ng kape. Gusto kong matutuhan mo ang mga pasikot-sikot sa sugar plantation dahil sa iyo ko naman yun iiwan. Besides, mas malapit ang villa sa plantation sa Calaca. Hindi ka na kailangang lumuwas ng madalas. Isa sa pinakamalaking tubuhan sa Batangas ay ang pag-aari ng mga De Vera. Minana pa iyon ng kanyang ama-amahan sa lolo at lola nito. Wala akong alam sa agriculture, Papa. Baka hindi ako maging effective sa negosyong yun. Hindi ka naman mahihirapan kung ipapasa ko na sa iyo ang responsibilidad sa plantasyon. Dahil nariyan naman si Danica para alalayan ka. Marami na siyang alam sa operasyon ng plantation. Isang makahulugang tingin at ngiti ang nahuli niyang ipinukol ni Anthony sa kanya. Talaga ha? Feeling air ba kaya pinag-aaralan na niya ang pagpapatakbo sa plantasyon? As usual, there was mockery in his voice. Inirapan niya ito. Sa kanya ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi niya pinatulan ang parunggit nito dahil wala naman talaga siyang interes na magkaroon ng bahagi sa kayamanan ng mga De Vera tulad ng ibig nitong palabasin. Agad na tinapos ni Papa Edwin ang pagbe-breakfast dahil luluwas ito ng Maynila. Naiwan sila ni Anthony na hindi pa tapos mag-almusal. Hindi siya mapakali sa kinauupuan. Naaasiwa siyang naiwan silang dalawa sa harap ng dining table. Ngunit busog na busog naman ang mga mata niya sa tuwing nakikita ito. Itinuon niya ang pansin sa pagkain ng hinog na papayang nilagyan niya ng gatas sa ibabaw. Mukhang nagiging pet ka na rin ni Papa ha. Tinitrain ka na pala niya sa pamamahala sa plantation. Baka naman dahil sa sobrang pagmamahal sa iyo ni Tita Sean, inirequest niya kay Papa na gawin kang isang tagapagmana ng mga De Vera. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya rito para ipakitang hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Excuse me? Hindi ako interesado sa kayamanan niyo. Mariing sabi niya nang bitiwan sa gilid ng plato niya ang kutsarang hawak. May iniwang pera sa akin si Mama Sean. Iniwan niya rin sa akin ng bahay at 4 na pintong apartment niya sa Makati. Sapat na yun para mabuhay ako ng maayos nang hindi kailangang umasa sa mga De Vera. At kung naging malapit man ako sa papa mo, hindi dahil nagsisipsip ako para makasingit na magiging tagapagmana niya. Inis siyang nagpunas ng bibig. Tinapos na niya ang kanyang pagkain. Nag-excuse siya rito sa kaumahon sa kinauupuan at nagmamadaling umakyat. Tumaas baba ang puso ni Danica sa inis kay Anthony. Ang tanga ko, ang dami-dami namang lalaki sa mundo, bakit sa kanya pa ako na in love? Nang araw na iyon, pinilit niyang alisin muna ito sa kanyang isipan. Sa halip ay inisikaso niya ang mga dapat asikasuhin. Maghapon siyang nag-surf sa internet. Naghanap siya roon ng mga products na isasama niya sa gift shop and novelty store. Nabalak niyang itayo sa commercial area ng villa. All year round ang pagdagsa ng mga turista sa Villa Island Resort, kaya naisipan niyang magtayo roon ng tindahan. Swimsuits, t-shirts, shoes, accessories at iba pang souvenir items ang balak niyang itinda sa kanyang magiging stall. Gabi na ay hindi pa siya lumalabas ng silid niya. Paminsan-minsan, napapatigil siya dahil pumapasok sa isip niya si Anthony. Bakit hanggang ngayon, malamig pa rin ang trato niya sa akin? May galit pa rin ba siya kay Mama Sean? O baka naman sa akin na nabunto ng galit niya dahil nakita niyang malapit ako sa papa niya. Ngunit bakit ganoon? Sa kabila ng indifference nito ay mahal pa rin niya ito. Kahit na nagdaramdam siya rito, hindi pa rin magawang burahin sa puso niya ang pagtatangi niya rito. Ibinalik na lamang niya ang isip sa ginagawang pagbabrowse sa internet. Inilista niya ang mga numbers ng mga prospective suppliers ng mga items na ititinda niya. Pasado 8:00 na nang maisipan niyang bumaba dahil nakaramdam na siya ng gutom. Pababa siya ng hagdan nang may marinig siyang tawanan, parang galing sa porch. Pagsilip niya roon ay nakita niya si Anthony at ang babaeng kasama nito nung nagdaang araw sa beach. Umiinom ang mga ito
nagtatawanan, naglalambingan. Ano ang ginagawa ng babaeng ito rito? Mukhang sila na. Sinalakay na naman siya ng matinding selos. Hindi yata ako makapapayag na mapunta si Anthony sa iba. No, I love him so much. Muli niyang sinilip ang mga ito mula sa bintanang salamin na natatakpan ng kurtina. Panayang hampas ng babae sa balikat ni Anthony. Maya-maya, dahil sa pagtawa nito ay natapon ang lamang alak ng basong hawak nito. Natapon iyon sa hita ni Anthony na naka-shorts lang. Parang piniga ang puso niya nang makitang pinagpag ng babae ang nabasang hita ni Anthony. Kung may karapatan lang siyang magwala ng sandaling iyon, ay nilusob na niya ang babae. Hindi yata niya kayang isiping mapupunta sa ibang babae si Anthony. Sa halip na maghapunan ay bumalik si Danica sa kanyang silid. Makakakain pa ba siya sa laki ng sama ng loob niya? Ibinagsak niya ang katawan sa malambot na kama at hindi niya napigil ang luhang naglanda sa kanyang pisngi. God, I love him. Hindi ako masasaktan ng ganito kung hindi ko siya mahal na mahal. Walang karapatan ng babaeng yun na kailan lang niya nakilala para agawin siya sa akin. May kinuha siya mula sa drawer ng bedside table, isang scrapbook. It was made out of love. Pinaghirapan niyang gawin iyon noong una siyang ma-infatuate kay Anthony. Naglalaman ng mga larawan nito ang scrapbook. Mga larawan na kinupit niya mula sa mga albums na nasa library ng dating bahay ng mga De Vera sa San Juan. Mayroon pa sa isang pahina ay pinagsama niya ang ginupit na larawan nila ni Anthony at idinikit niya sa loob ng isang hugis pusong art paper na pula. Akala niya noon ay mananatili na lang sa mga pahina ng scrapbook na iyon ang damdamin niya para dito. Pero hindi pala. Hating gabi na nang lumabas si Danica ng kanyang silid para kumuha ng makakain. Nakarinig siya ng tunog ng paparating na sasakyan. Sumilip siya sa bintana. Nakita niyang may naghatid kay Anthony. Binuksan niya ang pinto para salubungin ito. Susuray-suray ito. Kaya halos mapayakap ito sa kanya. Sa wakas, nayakap ko rin siya. Sa loob-loob niya habang inaalalayan ito. Mukhang naparami ito ng nainom. Hayan, maglalasing kasi hindi naman pala kaya. Tinulungan niya itong makaakyat sa itaas kahit nahihirapan siya dahil sa laki nito. Naisip niyang marahil ang babae pa rin iyon ang kasama nito ng gabing iyon. Matutulog na ako. Pati sa paraan ng pagsasalita ay halatang lasing ito. O sige, ihahatid na kita sa kwarto mo. Huwag mo na akong alalayan, kaya ko na. Kaya ha? Hindi ka nga makalakad ng ayos eh. Kaya ko sabi eh. Kumalas ito mula sa pag-alalay niya. Pagkuway lumakad na ito sa hallway. Ngunit nagtaka siya nang itulak nito ang unang pinto sa kaliwa. Iyon ang silid niya. Talagang lasing na nga ito dahil hindi nito alam ang papasukang silid. Anthony, hindi yan ang... Ngunit bago pa niya ito maawat ay nakapasok na ito roon. Lumapit ito sa kama niya at ibinagsak ang katawan doon. Plakda ang lalaki. Bakit naman kasi masyado siyang nilasing ng kasama niya? Malamang ang babaeng iyon ang kasama niya. Naipasya niyang huwag na itong gisingin para ilipat sa silid nito. Hahayaan na niya itong matulog doon. Inalis niya ang sapatos nito. Pagkatapos ay tinanggal niya ang mga butones ng polong suot nito. Tulog na tulog ito dahil sa kalasingan. Mukhang kahit anong gawin niya rito ay hindi na nito mamamalayan. Hinaplos niya ang mukha nito habang pinagmamasdan ang kagapuhan nito. I love you, Anthony. Bakit hindi mo ako mapansin? Bakit hindi mo ako hayaang maabot kita? Bakit hindi mo ako hayaang iparamdam sa iyong pagmamahal ko? Napakagatlabi siya. He was her first love. Kahit nasasaktan siya sa kalamigan nito, hindi niya maintindihan kung bakit patuloy niya itong minamahal. Matagal niyang hinagod ng tingin ng kabuuan nito. Matapos niyang alisin ang polo nito, natukso siyang halikan ito. Halos pigil niya ang kanyang hininga ng gawin iyon. Udyok ng damdaming hindi niya mapalaya, sinamantala niya ang pagkakataon. Kahit sandali, kahit panakaw, gusto niyang maramdamang ganoon sila ka-intimate ni Anthony. Nang biglang may ideyang pumasok sa isip niya. Ano kaya kung samantalahin niya ang pagkakataon para maging kanya si Anthony? Maagang nagising si Edwin dahil balak niyang magpunta sa sugar plantation ng araw na iyon. Kagabi ay mag-aalas 12 na siyang dumating buhat sa Maynila. Napansin niyang wala ang Land Cruiser sa garahe, kaya naisip niyang hindi pa dumarating si Anthony. Inutusan niya si Manang Betty na dalhan siya ng kape sa terrace habang nagbabasa siya ng banyo.
Nakasalubong niya si Levi na umakyat para kumuha ng mga labahin sa master's bedroom. Gabi na yata kayong dumating, senyor. Nakangiting bati nito sa kanya. Oo, mag-aalas 12 na iha, na traffic kami. Ipaghahanda ko na po ba kayo ng almusal pagkakuha ko ng mga labahin? Mamaya na, nagpakuha na lang muna ako ng kape kay Betty. Ituloy mo na ang gagawin mo. Pagtalikod ni Levi patungo sa master's bedroom ay siya namang pagsungaw ni Manang Betty mula sa hagdan. Pagkalapag nito ng tasa ng kape sa coffee table ay pareho nilang narinig ang malakas na boses ni Danica at parang umiiyak ito. Wala kang puso! Bakit mo to nagawa sa akin? Nagkatinginan sila ni Manang Betty. Napahinto rin si Levi na kakalabas lang buhat sa master's bedroom. At dahil pare-pareho silang nagtaka at nag-alala, halos sabay-sabay din silang humangos papunta sa silid ng dalaga. Mabilis ang kilos na itinulak ni Edwin ng pintong hindi naman nakalak. At nanlaki ang mga mata niya sa tumambad sa kanila. Nakatayo sa isang sulok si Danica. Kip-kip nito ang kumot sa katawan. Si Anthony naman ay pupungas-pungas na bumangon sa kama. Tanging panloob lamang ang suot nito. Isinubsob ni Danica ang mukha sa kamay at doon humagulhol nang makita sila. Si Anthony naman ay maang na nalipat ang tingin sa kanila. Tila tuluyang nagising ang diwa nito. What is this all about, Anthony? Anong ginawa mo kay Danica? Galit na tanong ng kanyang ama. Pa! Halatang naguguluhang sambit nito. Paano mong ipaliliwanag na nandito ka sa kwarto niya? I don't know. Hindi ko matandaan kung paano ako napunta rito. Kunot noong iling nito matapos hilain ng bedsheet upang itakip sa katawan nito. Nalilitong nilipat ang tingin nito kay Danica. Halatang sinisikap nitong alalahanin ang mga nangyari. Pagkuway iginala nito ang tingin sa buong silid at napako ang tingin nito sa mga damit na nagkalat sa sahig. Sa pagkapahiya sa ayos ni Anthony, ay agad na umalis sa tapat ng pinto si Manang Betty at Levi. Ngunit nakita niyang nag-usap ang mga mata nito at may ideya siya kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga ito base sa nakitang tagpo sa loob ng silid. Magbihis ka, Danica. Pagkatapos ay mag-uusap tayong tatlo. Tell me all about this. Maigting na utos ni Edwin. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito kay Anthony bago lisanin ang kwartong iyon. Ano ang kahihinatnan ng ginawang plano ni Danica para makuha si Anthony? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.